Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 56 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nang iniligtas namin kayo mula sa angkan ni Paraon na nagpaparusa sa inyo, na pumapatay sa mga anak ninyong lalaki at hinahayaang mabuhay ang kababaihan ninyo, naririto ang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. Kami ay nakipagtipanan kay Moises ng 30 gabi at kinumpleto namin ito ng 10 gabi, kaya nakumpleto ang tipanan nila ng kanyang Panginoon ng 40 gabi. Sinabi ni Moises sa kapatid niyang si Aaron, "Humalili ka sa akin, sa aking nasyon, isaayos mo sila at huwag sumunod sa landas ng mga mapanira." Nang dumating si Moises sa aming tipanan at kinausap siya ng kanyang Panginoon, ay sinabi niya, "Aking Panginoon, magpakita ka sa akin upang makita kita." Sinabi ni Allah, "Hindi mo ako makikita, ngunit tignan mo ang bundok, at kung ito ay mananatili sa lugar nito, ay makikita mo ako." Nang nagpakita ang kanyang Panginoon sa bundok, ay pinatag niya ito at si Moises ay hinimatay. Nang siya ay nagising, ay sinabi niya, "Luwalhati sa iyo. Ako ay nagbabalik loob sa iyo at ako ang una sa mga nananampalataya." Sinabi ni Allah, "O Moises, tunay na hinirang kita sa lahat ng mga tao para sa aking mensahe at aking salita. Kaya kunin mo ang ibinigay ko sa iyo at maging kabilang sa mga mapagpasalamat." Isinulat namin para sa kanya sa mga lapida ang lahat ng bagay bilang gabay at pagpapabatid sa lahat ng bagay. Kunin mo ito ng may panindigan at utusan mo ang iyong nasyon na kunin ang pinakamainam dito. Ipapakita ko sa iyo ang hantungan ng mga suwail. Ilalayo ko mula sa aking mga tanda yaong mga mapagmalaki sa lupa na wala namang karapatan dito, na kung makita man nila ang lahat ng tanda ay hindi sila maniniwala rito. Kung makita man nila ang daan ng gabay ay hindi nila ito kukunin bilang landas. Ngunit kung makita nila ang daan ng pagkakamali ay kukunin nila ito bilang landas. Ito ay dahil sila ay nagpasinungaling sa aming mga tanda at sila ay mga walang pakialam dito. Yaong mga nagpasinungaling sa aming mga tanda at sa pagtatagpo sa kabilang buhay ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawa. Sila ba ay gagantimpalaan liban pa sa kanilang mga ginawa? Paglisan ni Moises ay gumawa ang kanyang nasyon mula sa mga alahas na dala nila ng rebulto ng batang baka na may mababang tunog. Hindi ba nila nakita na ito ay hindi sila kinakausap at hindi nagagabay sa kanila sa tamang landas? Itinuring nila itong Diyos at sila ay mga makasalanan. Nang sila ay nagsisi at nakita nila na sila nga ay naligaw, ay sinabi nila, "Kung hindi kami kahahabagan ng aming Panginoon at magpapatawad sa amin, ay magiging kabilang kami sa mga talunan." Nang bumalik si Moises sa kanyang nasyon, nagalit at namumuhi, ay sinabi niya, "Napakasama ng ipinalit ninyo sa akin matapos ang aking paglisan. Pinangungunahan ba ninyo ang utos ng inyong Panginoon?" Itinapon niya ang mga lapida na naglalaman ng Torah at hinila ang ulo ng kanyang kapatid palapit sa kanya. Sinabi ni Aaron, "O anak ng aking ina,
ang mga tao ay nang api sa akin at halos patayin nila ako. Kaya huwag mong pasayahin ang mga laban sa akin at huwag mo akong ibilang sa mga makasalanan. Sinabi ni Moises, O aking Panginoon, patawarin mo ako at ang aking kapatid at ipasok mo kami sa iyong awa. Ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng mga maawain. Tunay na iyong mga sumamba sa batang baka ay magkakamit ng galit ng kanilang Panginoon at panghamak sa mundong ito. Ganito namin gantihan ang mga nag-iimbento ng kasamaan. Yaong mga nakagawa ng kasalanan at nagbalik loob kay Allah pagkatapos nito at nananampalataya ay tunay na ang iyong Panginoon pagkatapos nito ay mapagpatawad at mahabagin. Nang humupa ang galit ni Moises at pinulot niya ang mga lapida na nakasulat dito ang gabay at habag para sa mga may takot sa kanilang Panginoon. Pinili ni Moises ang 70 kalalakihan mula sa kanyang nasyon para sa aming tipanan sa bundok ng Tur sa Sinai. Nang sila ay niyanig, ay sinabi ni Moises, Aking Panginoon, kung ninais mo lamang, ay winasak mo sila noon pa kasama na ako. Wawasakin mo ba kami na ginawa ng mga tanga na kabilang sa amin? Ito ay pagsubok mo na iniligaw mo sa pamamagitan nito ang naisin mo at ginabayan mo sa pamamagitan nito ang nais mo. Ikaw ang tagapag-ingat namin, kaya patawarin mo kami at kahabagan mo kami. Ikaw ang pinakamainam na tagapagpatawad. Itala mo para sa amin sa mundong ito ang kabutihan at sa kabilang buhay. Tunay na kami ay nagbalik sa iyo. Sinabi ni Allah, ang aking parusa ay ibibigay ko sa aking naisin, ngunit ang aking habag ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Kaya itatakda ko ito para sa mga may takot sa akin. Nagbabayad ng obligadong kawanggawa at yaong sa aming mga tanda ay nananampalataya. Silang mga sumusunod sa sugo at propetang hindi marunong bumasa at sumulat na makikita nilang nakatala sa kanila sa Torah at Ebanghelyo na naguutos sa kanila ng kabutihan at nagbabawal sa kanila sa kasamaan. Nagpapahintulot sa kanila ng mabubuting mga bagay at nagbabawal sa kanila sa masasama. Siyang nag-aalis sa kanila ng kanilang mga pasanin at tanikala na nakagapos sa kanila. Ang mga nananampalataya sa kanya, nagparangal, tumulong at sumunod sa liwanag na ipinadala sa kanya, sila yoong mga matagumpay. Sabihin, O Muhammad, O sangkatauhan, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyong lahat, mula sa siyang nagmamay-ari ng kalangitan at lupa. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya na tagapagbigay ng buhay at bumabawi nito. Mananampalataya kayo kay Allah at sa Kanyang sugo. Ang propetang hindi marunong bumasa at sumulat na naniniwala kay Allah at sa Kanyang mga salita, sundin ninyo siya upang kayo nawa ay magabayan. Kabilang sa nasyon ni Moises ay yaong mga naggabay sa pamamagitan ng katotohanan at nagtataguyod ng katarungan. Hinati namin sila sa 12 tribo. Ipinahayag namin kay Moises na kapag nanghingi ng tubig ang kanyang nasyon sa kanya ay paluin mo ng iyong tungkod ang bato at lalabas mula rito ang 12 bukal. Lahat ng tao ay makaalam ng kanilang iigiban. Nililiman namin sila sa pamamagitan ng mga ulap at nagpadala sa kanila ng mana na pagkain mula sa langit at mga pugo. Kumain kayo mula sa mabuting ibiniyaya namin sa inyo. Hindi nila kami naaapi, bagkus sila sa kanilang mga sarili ay nang aapi. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.